Yun, magandang araw sa inyong lahat mga Lodi. Ayun, na-miss ko na ulit mag-rides. Nagamit yung ating GoPro dahil nga nasira yung ating memory card. Nag-corrupt mga Lods. Kaya ngayon, umorder ako at ito yung gamit natin ngayon. Nakaka-solid na memory card at napakabilis. So yung dating gamit kong memory card mga Lods ay matagal siyang mag-open dito sa GoPro. So meaning hindi siya comfortable or hindi siya comfortable doon sa ating GoPro. But ito yung nabili natin, medyo okay at mabilis yung response at smooth yung video natin. So ngayon mga Lods ay magra-rides tayo. Short rides lang, papunta ng Barangay Macarascas from Puerto Princesa City. So mga 35 to 40 minutes yung travel time natin ngayon. Yan, kunting kwentuhan lang tayo regarding dito sa dinadala nating motor na si Onyx. So actually mga Lods, 1 year na siya sa akin at second hand natin nabili itong motor natin na si Honda Click 160. So meaning sa may-ari ay 1 year at sa akin naman ay 1 year. So 2 years na si Onyx. Pero makikita ninyo mga Lods ay napaka-smooth pa rin yung takbo at napakatipid din sa gasolina itong Honda Click 160. So isa sa mga nagustuhan ko mga Lods sa Honda Click 160, itong kanyang ayan, ito. Kasi mahilig kami mag-travel at meron dalang bag kapag naglo-long rides. So kailangan namin ng space or yung mapaglagyan ng mga gamit natin dito. Kaya ito yung kinuha kong malaking scooter na kaya sa budget. So kung sa budget naman, ito ay swak na swak sa budget ninyo mga Lods. Unlike sa ibang malalaking scooter na wala mga lagyan dito. So gaya nung EDV, maganda naman ang EDV sa mga adventure bike, no? Kasi nga pang adventure talaga siya. Pero pagdating doon sa long rides at kargahan ng mga gamit sa harap, wala siya doon. Yan, si Papa mga Lods, sandaanan natin. Ayan, so pauwi na lang, pauwi pa lang siya sa Macarascas mga Lodi. Yun, isa sa mga nagustuhan talaga na Honda Click kung kayo ay pipili na pangbiyahe, pang long ride sa mga ganito, sa mga asfalto lang naman yung mga dadaanan ninyo mga Lods, best recommend natin Honda Click 160, 125, 150 mga Lods. Pero depende pa rin yan sa inyo kung alin yung trip ninyo, kung pang off-road ba or yung pang ganito talaga. So sa amin kasi kadalasan hindi naman kami nagbibiyahe sa mga mababato, sa mga off-road yan, mga rough road. Hindi po kami nagbibiyahe, bihira lang po talaga. So halos yung biyahe namin ay puro highway, yan ganito, mga sementado yung binibiyahe namin. Pagdating naman sa speed, wala kang masasabi mga Lods. Then pagdating dun sa ayan, bangkingan or cornering mga Lodi, ay sakto yung lapad ng manobela. And so makapag-bend ka ng maayos at makakaunat ka ng kamay ng maayos. At the same time, di siya masyadong bukang-buka. Atin paran, kasi kapag sobrang buka ng manobela mga Lods, napakahirap banking. Nahihirapan ako kasi nga lawak masyado. Unlike nito, munting bend lang ng kamay, sabay yuko ng kaunti, ay kayang-kaya naman. So pagdating sa top speed, wala ka rin masabi mga Lods, ay halos same lang sila ng tinatakbo ng mga IDV, mga Lods, NMAX, halos same lang din sila. Kaya yan pumalo ng 100 plus mga Lods kapag maayos yung mga patag. Pero tayo ay nasa ano lang tayo, tamang chill rides lang. So magsusundo lang kasi ako sa Macarascas mga Lodi.
Sa 2 taon ko dito, sa 2 taon ni Onyx mga lods, yung mga napalitan ko ay kanyang air filter. So napalitan ko na yan. Tapos yun lang, halos pump belt. Yan, nagpalit na rin ako ng pump belt nya. So almost ano lang. Tapos sa pulley naman ay pudpud na rin yung stock na pulley nya nakaraan. Tapos niregroove lang namin mga lods. So nilighten lang namin ng kaunti para hindi pumipigil yung takbo na Onyx. Kasi nakaraan nung pagbili natin sa first owner, pumipigil yung takbo ng motor. So umaabot lang siya ng 80 to 90. Tapos hindi na haakyat yung speed. Tsaka parang may gumaganon-ganon sa likod. Magalaw, parang ma-vibrate, hindi ko alam, basta ganon. Yung pala, yung kanyang pulley ay meron ng parang may kanal yung kanyang pulley mga lods. Kaya sabi ko parang iba yung manakbo. Okay naman yung starting, ganyan. Pagdating sa duluhan, ayun, parang tumatalon-talon. Then yung kanyang fly ball napalitan na rin kasi nga yung stock niya ay 19 grams ay naging kwadrado na. Kaya pala pag tumatop speed tayo ay parang may umuuntol-untol doon sa loob ng ating crankcase. Nung pina-check natin mga lods ay yun nga, ang pinalitan yung kanyang pulley. Tapos hindi sumasagad ang kanyang pulley set. Kaya ngayon yung gamit ko 17 grams na live ball. Ayan, goods na goods sa patag. Ang sarap niyang dumulo kasi nga magaan yung gamit nating fly ball. Then yung sa mga akyatin okay naman. Sarap nga drivean eh. At yung gulong niya mga lods ay pinalitan na rin natin ng Pirelli tire, Angel scooter, para pagdating sa biyahe ay walang takot sa cornering. Yung gaya nito, medyo madulas yung kalsada na tagulan na ngayon. Sigurado ako madulas yung kalsada kasi nga matagal nang walang ulan at parating mainit dito sa amin sa Palawan. Tapos yung odometer mga lods nung pagkabili ko ay nasa 14,000 lang yung kanyang odo. Pero ngayon mga lods, makikita nyo na isang taon gamit ko si Onyx. Nasa 45,528 na yung tinakbo niya yung sa odo. Grabe, di ba? Pero wala akong masabi sa motor na to. Napakalakas, napaka-smooth. At the same time mga lods, sobrang tipid niya. Kaya kung meron kayong long rides at nagbabalak kayong kumuha ng motor na ganitong malalaking cc, ay pwede nyo yung i-check yung Honda Click 160 mga lods. Ito, may nakasabayan tayong ADV. Ayun, mga foreigner, mga foreigner magtutor yata to. Maglo long rides to. Ayun, ataw si foreigner, ang mag-overshot pa. Drive safe sa inyo mga lodi. Hinahinay lang kay hindi nyo kabisado ang dalan dito sa Palawan. Basi kung mag-overshot ka doy ay ambot lang gid nimo. Joke lang. Drive safe po. Ayan, shoutout sa mga ating foreigner dito na pupunta sa Palawan. So ito, bakungan na tayo mga lods.
Barangay Bakungan. Ito yung pangatlong barangay na galing dun sa bahay. Tagburos, tapos Santa Lourdes, at ngayon Bakungan na mga lods. So sa mga nagtatanong din nga pala mga lods, ano yung gamit na gasolina dito para sa higher cc na mga scooter. So ang sabi kasi ng mga ibang mekaniko or yung mga hindi ko alam, basta mga mechanics, so kapag higher cc daw ang gagamitin natin, mas recommended daw nila na red gas, yung may high, basta hindi ko alam kung anong term doon, may mataas na octane ba yun, mabilis masunog, yun yung recommend daw kapag ganitong malalaking cc na scooter gaya ng mga Click 160, ADV. Ayan, so maganda daw yung gas na red gas, pero yung gas na yun daw ang pinakaruming gas, yung red gas mga lodi. Hindi ko alam kung bakit nila nasabi na marumi yung kulay-pula na gas sa ginagamit natin. So mayroon namang filter yan at nasasala yan ng ating tangke. Sa ating tangke pa lang ay nasasala na yan. Yun lang. Pero base sa experience ko, kapag green gas yung ginagamit ko, delay yung hatak ng motor. Sobrang delay ng hatak ng motor ko mga lods. Unlike sa mga ginagamit kong kulay-pula na gasolina, ay sumasabay yung natin, sumasabay sa piga natin. Yung hatak niya ay sumasabay talaga sa piga. Pero kapag green gas, parang delay. Hindi ko siya matansya kapag pumiga agad ako. Nadidelay yung hatak ng motor. Then kapag red gas, napaka-smooth lang yung takbuhan ng motor natin. Napaka-smooth lang. Ito yung kagandahan sa mga scooter kapag naglo-long rides tayo mga lods, ay nakakapahinga yung mga paa natin. Nakakapahinga yung mga paa natin. Ayan. Hindi tulad dun sa mga mayroong kambya-kambya mga lods, preno sa paa, grabe. Kapag nasa 200 plus kilometers yung biyahe mo, siguradong lahat pagod, pati yung paa mo sa kapreno, kakapigil ng kambya, bawas dagdag, napagod siya. Pero hindi naman siya boring, di ba? Pero kung gusto nyo na talaga makaka-relax, ito, piga ka lang ng piga, wala ka nang gagawin, papreno ka na lang sa kamay, napaka-relax lang kapag scooter yung ginagamit nyo. So by the way mga lods, yun na muna yung ating video. Ayan, dahil nga halos kumikilim-lim na, pupokas na lang tayo sa biyahe natin. At siyempre konting madali kasi baka abutan tayo ng ulan. Dahil nga wala kaming dalang wala akong dalang kapote or raincoat. Sarap. Ito yung paborito ng Angel scooter na gulong mga lods, yung Pirelli, yung mainit. Napakakapit yan, grabe.
makapit talaga to mga lods. Ano, pag naiinitan siya, lumalambot yung kanyang spike. Yan ang kumakapit, pero napakakunat talaga mag-loading. Ito yung harap natin, siguro 1 year na, sobra na 1 year. Saktong ano lang, bangking-bangkin ng kaunti. So 28 kilometers na tayo, galing dun sa bayan mga lods. And hanggang dito na lang yung video natin. So may biyahe kasi kami mamaya papunta ang Southern Palawan, Rizal Palawan mga lods. So almost 200 plus kilometers din yung bibiyahin natin mamaya. Yan, kita-kits tayo sa next video. Ride safe mga lods.